Sabi ko, kung kaya mong panindigan yung anak ni Alvin, di ako maalis. Ayun, sagot niya po sa akin eh. Madali niyang solusyon yan, ipagas mo yun. Ay, hindi naman akin pwede. May kasalanan na nga na akin ako, dadagdagan ko pa. Bago naman po kami nag-alis doon, nag-usap talaga po kaming tatlo. Pinapili na po niya ako. Sabi ko, kaya dito ako masama sa tatay nang dinadala ko kasi alam kong mabubuhay mo na. Hindi kayo na magkasamahan, ay inaas ko itong asawa niya. Kasi hindi niya yung asawa ko, bibigay ko sa kanya. Bali nang makulong kami, at least kasama ko ito. Subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po, salamat po. Good morning, blessed Friday po mga katuwang. Samahan niyo po ako ngayong umaga. And inagahan ko po kasi today is Friday. Bago po tayo pumupunta sa mga pamilyang tinutulungan po natin, mga beneficiaries po natin, tayo po ay pumupunta muna sa misa ni Poong Nazareno para magpasalamat sa mga biyaya at pagpapala na araw-araw po niyang ibinibigay sa atin, mga katuwang. Kagabi, tumawag sa akin, nagulat ako mga katuwang, may mga missed call sa akin yung asawa ni Mulong, si Rochelle. At nakikiusap sa akin, may mga sinasabi siya, yung sa part naman niya, sa panig niya, kung bakit niya nagawa na iwanan yung kanyang pamilya at sumama doon sa kanyang kinakasama ngayon. Sabi niya, gusto niyang magpaliwanag, mga katuwang. So ngayong umaga, samahan niyo po ako, inagahan ko kasi gusto ko nga pong makausap din si Rochelle kung bakit niya nagawa po ang mga bagay na yon. Yung kanyang pamilya, lalo yung kanyang mga anak, no, ipinagpalit niya doon sa lalaking kinakasama niya ngayon. Kaya tara po, dito tayo. Sila dito. Kanina pa ako ikot ng ikot dito sa lugar na to. Sabi niya nasa ano daw sila, sa Nyugan. Yung mga pinagtanungan na ako pero hindi pa kilala kasi nga baguhan sila dito eh. Ilang araw pa lang dito nakatira si na Rochelle. Kasama yung kanyang bagong asawa o kinakasama, mga katuwang. Ito yata oh. Ito may maliit na bahay dito. Baka ito na. Ito na nga. Ayun, si Rochelle na yun oh. Si Rochelle yun oh. Nakatalikod, ayun. Ayun. Ito na nga, ito na nga. Ito na nga yung bahay nila. Dito sila nakatira. Kubo-kubo. Tao po. Tao po. Uy, sabi ko na ikaw yan eh. Nakatalikod ka pa lang, kilala na kita eh. Good morning. Kumusta kayo? Ha? Ito ba yung bago mong asawa? Si Alvin. Oh, kumusta ka, Alvin? Ha? Ilang araw na kayo dito? Oh, tagal-tagal, isang linggo. Parang presko ng lugar nyo. Presko, mga katuwang oh. Ganda ng paligid oh. Daming mga puno, punong kahoy, ayan oh. Sabi ko kagabi, magdadala ako ng kahit pandesal, breakfast natin. Pagising ko, tanghali na. Nagmadali ako at Friday ngayon, magsisimba pa kami ni Mama El. Kaya wala akong dala sa inyong pandesal. Nag-breakfast na kayo? Nagkape naman. Nagkape na. Dito kayo nagluluto? Dito. Ito yung lutuan nila. Yun. Para silang tawag doon, yung mga nagha-hiking, no?
Ayun. Kumusta ka, Rochelle? Parang ang blooming mo ngayon. Okay lang po. Parang lalo kang naging healthy. Ayun. Oh, kumusta kayo? Sandali, ilagyan ko ng microphone para malinaw usapan natin. Tayo mga katuwang, para maganda yung usapan natin dito ni Rochelle and Alvin. Ilan taong ka na, Alvin? Ikaw, Rochelle? 26 po. 27, 36. So, 11 years 26 ang po. pagitan. Oo. Si Mulong, ilan taon na yon? 36 po ngayon. O di, panganay si Alvin kay Mulong ng 2 years, ano? Anong nangyari? Rochelle, ang dinig ko kasi doon sa Gawad Kalinga, doon sa lugar ninyo, una magkapitbahay kayo, ano? Siya po. Magkatapatan lang ang pintuan niyo ron sa ano no? Doon sa Sa bahay doon. oo, magkatapatan ng pintuan ninyo. Yung apartment type na doon sa Gawad Kalinga. Anong nangyari? Kasi sabi, parang lumalabas na hindi ka, kumbaga, masama yung, hindi magandang impluwensyang ipinakita mo sa publiko, lalo doon sa lugar ninyo, kasi parang pinagpalit mo itong si Alvin sa 3 mong anak. Hindi naman po, bago naman po ako nag-alis sa kanila, sabi ko naman sa kanya, kukain ko yung mga bata. Kasi tinanong po namin yun kung saan sasama yung mga bata, ay sa akin daw po. Tapos nung paalis na ako, ayaw niyang ibigay. Tapos sasabihin niya ako na ganun yung pinabayaan ko yung mga bata. Kaya nga po gusto ko siyang kuhain yung mga anak ko. Nga po yun ang inano ko sa kanya, ayan sabi niya sa akin, di ko daw makukuha yung mga bata. DSWD daw po niya. So, hindi naman sa ganun mo DSWD kasi may magulang yan. Nagkamali na akin ako pero hindi ko tinatalikodan yung pagkain ako sa mga anak ko. Lalo na nakin doon sa babae. Lagi na akin ko yung iniisip gabi-gabi, sabi nga nito, paano niya pag hindi binigay yung anak mo? Ay, pwede naman akin mangyari yan sa ano. Kaso lang nga po, hindi rin niya mapapasa kanya yun. Pero yung mga sabi po sa Gawad Kalinga na pinabayaan ko ang anak ko, hindi naman po yung sa ganun. Lalo na sa biyanan. Yun ang lagi niyang ano sa akin na mas priority ko daw ito kaysa doon sa mga anak ko. Kung alam lang naman din akin ninyo yung dahilan doon sa bahay. Kasi basta nakin kayo masalita, tanungin na muna ninyo yung punot dulo. Di ninyo alam, mas sa labas masaya pero sa loob hindi. Ano ibig mong sabihin, Rochelle? Ano na po kasi siya, ay lagi na po siya sa akin galit. Dahil? Awan ko po siya. Kasi doon daw po sa mga chismis. Tinatanong ko po siya, anong chismis? Ganun niya. Kalat na niya kay dito ni Alvin. Sabi, tinanong ko kasi nagchichismis. Kayo daw na akin na nagsasabi. Sarili ko pang asawa. Alam mo, Rochelle, ito huwag kang magtatampo sa akin, Alvin. Ang chismis kasi, kung hindi totoo, yung bang relasyon ninyo, hindi totoo. Noon na po, kaso na na rin po kasi kami, kalat na kami. Sirang-sira na kami sa Gawad Kalinga. Di, ginawa na lang po namin yung dapat namin gawin. Kasi wala na rin Sira na rin kami sa tao. Asawa ko pa rin yung nagchichismis. Imbes na baga poprotektahan niya ako, sa kanya pa nang gagaling. Ibig mong sabihin, nagkasubuan na. Kumbaga, nandyan na yan, pinagchichismisan na kayo, sirang-sira na kayo, yung reputasyon ninyo doon sa lugar dahil sa chismis. So, tinutuon nyo na. Kasi pag uwi ko po dito, galing trabaho, pagdating ko dyan, nakasimangot na mukha niyan. Ano-ano nang sasabihin agad sa akin. Tapos nga po, nung nagkakagipitan na nung March 14, nag-away na nga po kaming dalawa. Yun na nga po yun, kinito ko sa kagabi. Nagalit na nga po siya. Gabi-gabi, tinatanong niya ako. Sabi ko naman, kung sasagot ako sa'yo, may pubya na ako sa'yo. Kasi na akin yun, oras na nang nagsabi ako sa'yo, sinaktan mo ako. Sinabunutan mo ako. Yung sabi ko nga doon sa mga tao doon, kala naman akin ninyo mabilis makisama. Oo, masaya sa labas. Pero pagdating sa loob, hindi. Tanong ko, mga ilang buwan na ba yung relasyon ninyo? Tatlong buwan na po kami. 3 buwan na. Okay.
So sa 3 buwan na yan, kailan lang na lumabas yung mga chismis na may relasyon kayo? Nung magdadalawang buwan na po kami ni Alvin. Pero binabaliwala nga po namin yun. Pero yun nga pong mga chismis kalat na. Okay. So, Pagkagaling ko po ng trabaho, ang chismis dito, nagkikita daw kami sa labo. Hindi naman namin sa ganun yun. Kahit So, ibig sabihin na nairita ka na sa mga chismis, tinutuo mo na. Pero that time, nung panahon na yun, wala pa kayong relasyon. nung, Mga ano pa lang, parang nag-ano-ano. parang ano lang, tagpuan lang, kwento-kwentuhan lang, kapi-kapi, tagay-tagay, ganun, ano. Nung dumating na sa punto na talagang lumala na, Oo, inisyuhan na kami ng inisyuhan niya. tinutuon nyo na. Doon na rin lumala yung mga hindi nyo pagkakaintindihan Ni Mulo. ni Mulong. Pero Rochelle ha, kahit sinong lalaki ang lumagay sa lugar ni Mulong, talagang medyo, syempre, magagalit din. Magagalit din. Kasi una, lalaki. Alam niya ni Alvin, no? Masakit sa ating mga lalaki yung tawag doon, Alvin? Iniimputan daw po sa ulo. Oo, naiputan sa ulo. Kung iba-ibang lalaki, talagang may ano yan eh. Mabigat sa isang lalaki yung ganyan, no? Madaling magpatawad pero mahirap makalimot, no? 'Di ba, Rochelle? No? Alam niya ni Alvin, lalaki si Alvin. No, ganito may binanggit ka kanina na buntis ka. Ha? Ilang buwan na yan? 2 po. 2 buwan na. Mahigit. Mahigit 2 buwan. Okay. Ay kaso nga po, bago niya nalaman sa ibang tao, nasabi ko kung kaya mong panindigan yung anak ni Alvin, di ako maalis. Ayun, sagot niya po sa akin madali niyang solusyon yan, ipagas mo yun. Ay, hindi naman akin pwede. May kasalanan na nga na akin ako, dadagdagan ko pa. Gusto niya ipalaglag. Ang pakiusap mo kay Alvin, ganito, ulitin ko ha. Kay Mulong. Magpapatuloy inyong pagsasama. Kung pananagutan niyo yung bata. Kahit Kung tatanggapin ni Mulong yung bata. yung ipinagdadalang tao mo na anak naman nito ni Alvin. So, anong sabi ni Mulong? Ipagas ko daw po yung bata. Ipalaglag. Tatanggapin ka niya, magsasama pa kayo bilang mag-asawa ulit, no? Sa kondisyon na yung dinadalang tao mo na ang tatay ay itong si Alvin, ipalaglag niya, ganon. So, hindi ka pumayag. Tama yun. Tama yung sabi mo, hindi pa pwedeng tama ng mali ang isa pang pagkakamali. Tama yun. Kumbaga, nagkasala ka na nga, kasalanan pa rin yung gagawin mo, talagang hindi naman maganda yun. So, ganun na nangyari. Dahil buntis ka na, tuluyan ka nang sumama kay Alvin dahil yung bata ay gustong ipalaglag ni Mulong. Okay. Di ko maano kung paano ba to, no? Kasi, di ba kasal kayo? Kasal kayo, Rochelle, no? Pero kay pastor po kami kinasal. Pero bago naman po kami nag-alis doon, nag-usap talaga po kami. Tatlo. Pinapili na po niya ako, sabi niya. Saan nga ba talaga sasama? Mamili ka na sa amin 2. Sabi ko, kaya dito ako masama sa tatay ng dinadala ko kasi alam kong mabubuhay yung anak. Bakit sa kanya? Kaysa naman akin sa'yo, papatayin mo yung bata. Malaki na nga akin yung pagkakasala ko sa'yo. Ganun pa yung gagawin mo So, natakot ka na baka ipalaglag ni Mulong yung dinadalang tao mo, so sumama ka na talaga kay Alvin sa tunay na tatay niyang nasa sinapupunan mo. Pero hindi ko naman po sasabihin ng biyanan kung pinabayaan ko yung anak ko, mas priority ko ito. Mas mahal ko rin naman yung mga anak ko. Ay kaso ka pa, yun yung ibigay. Anong plano mo ngayon, Rochelle? Ayun, gusto ko lang po, makuha ko lang sana yung babae. Babae baga po yun. Alam mo man baga po ang isang tatay, hindi mo rin mabasa yung utak ko. Malay mo, anuhin na lang yung babae ka anak. So, pakiramdam mo, hindi ligtas yung anak mong babae doon sa tatay, kay Mulong. Pakiramdam mo, mas ligtas yung anak mong babae sa stepfather niya dito kay Alvin kaysa doon sa tatay. Nag-usap man din po kami nito, sabi ko sa kanya, kung ibibigay sa atin yung 3 bata, kaya mong panindigan yung anak kong 3? Ang sagot man po nito, oo.
Kasi yung anak ko, nadadala mo. Yung anak mo pa kayong tatlo, hindi ko niya bubuhayin. Mabuting tao din naman una si lang Alvin. niya. Kung ganun, no? Una lang talaga niya tayo, mahirap pa. Pero pagdating ng may trabaho. Kaso nga po, pag may trabaho siya, nagkikita yung dalawa, medyo nagkakainitan. Paano nagkikita? Katulad po kahapon, nasumpungan kami dyan sa may labasan. Para baga pong masama yung tingin sa amin dalawa. Siyempre baga po, masakit sa kanya. Normal yun. So, nagkita kayo? Kahapon po. Nagkita-kita kayo sa... Dito po sa labasan. Okay. Nagtrabaho po ako dito sa kanto. Oo. May trabaho po kasi siya. Okay. Anong mo trabaho mo? Gagawa lang po ako ng tindahan. Construction ka. Construction worker ka. Okay. So, nang magkita kayo, masama ang tingin ni Mulong. Normal yun. Hayaan nyo na. Siya yung naagrabyado kasi lalaki yun eh. Di ba, Alvin? Alam mo naman yun. Kahit ikaw ang nasa sapatos ni Mulong, masakit yun sa party mo. No, Alvin, no? Siguro, sa mga susunod, pag alam mong andyan si Mulong, iwas na lang din kayo. Mahirap na yung magkasagupa, no? Mahirap yun. Marami akong nababalita ang ganyan, no? Lalo ikaw, Rochelle, buntis ka, no? Buntis ka pala. So, ang plano mo, makuha kay Mulong Yung mga bata. lalo na yung babae. Ilan taon na yung batang babae? 3 po. 3 years old. Eskwela ba sila, mga bata? Yung panganay po nag-i-eskwela, grade 4 po ngayon. Ito Oo. pong pangalawa, maaral din po ngayon ng kinder. Oo. Kaso nga po, kami niyan, nagkakainitan kami nila bianan. Ni Nanay Delia. Kasi ang inaano po baga niya sa vlog, siya na lang daw yung nag-aalaga kasi pinabayaan ko daw yung anak ko. Hindi naman akin sa ganun na pinabayaan ko yun. Kasi sa ibang tao sinisira nila ako eh. Wala daw akong hindi daw ako nakarapat-rapat na magulang kasi pinabayaan ko daw yung mga bata. Hindi naman akin sa ganun. Kasi kinukuha ko yun, ay ayaw naman niyang ibigay. Kahit na akin si Bibi lang. Ayun, sagot niya po sa akin, wala kang madadalang anak. Kasi ikaw niya yung nagkasalanan. Like ko, kahit pa ako may kasalanan, hindi ko tinatanggi ang mga anak ko. Ito naman si Alvin, di ba may asawa ka rin? Kasal kayo? Hindi kayo kasal. Okay. Parang si Ate Gina, panganay sa'yo, ano? Panganay po. 50 plus. 50 plus. Ikaw ay 20... 36. 37. So panganay mga 15 years. Si Ate Gina sa iyo, ano? Hindi pala kayo kasal noon. So ang may problema lang itong si Rachel. Kasal sila kay Mulong. Oo, legit Panood ko yun. rin po kasi yung vlog mo dun kay Ate Gina eh. Oo. Paninira na rin po sa akin yun. Ay, oo nga. May nabanggit doon si Oo. Ate Gina na best friend daw Oo. kayo. Tapos Parang ang dating ganun din si Mulong sa'yo, Alvin. Parang nakipagkaibigan daw siya sa ahas. Ito naman si Rochelle, ganun din. Ang parang ang dating doon sa mga binabanggit ni Ate Gina, dating kinakasama ni Alvin, nakipagkaibigan din daw siya sa ahas. Tapos yun nga po, napanood ko dun sa vlog ninyo, dun din sa mga anak ko, sinisiraan din niya ako. Na ganun daw nga po, na pinabayaan ko daw yung anak ko, mas pinili ko ito. Hindi naman akin sa ganun na pinabayaan ko ang anak ko. Yung reaksyon nyo na mga ahas daw kayo. Kung hindi naman din po namin itatanggi, kung katulad nito, ayaw Inahas nyo raw si Mulong, inahas mo naman si Gina. Di ba? Kaya po binibiro namin, hindi kayo na magkasamahan, ay inaas ko itong asawa niya, di ahasin din niya yung asawa ko, ibibigay ko sa kanya. Kasi nasa akin na asawa niya, kung nagtatampo siya sa akin na nandito sa akin yung asawa niya, ibibigay ko sa kanya yung asawa ko kung pumato lang sa kanya. So, palitan na lang. Palitan. Bira, ano? Tapos, pagka nagkapalitan kayo, babalik kayo doon sa dating lugar ninyo, magkatapatan. Ang inaalala ko dyan, baka pag nagkapalitan na kayo, tapos nagbalikan doon sa dating lugar, baka magkapalitan uli ng pinto. Ay, hindi na po. Baka pag uwi ni Alvin, ibang pinto mapasukan. Napanood ko po kay Kuya Mark Simulo na ayaw na daw niyang masaktan. Hindi naman na talaga ako babalik sa kanya. Kasi naglayas na ako sa kanya, ayaw ko nang bumalik. Ay, Rochelle, sorry tatanong ko to sa iyo Sige. 2 beses mo na daw ginawa ito. Totoo? Ano lang naman din po yun, parang nagdaan lang din yun sa bahay, inisyuhan din niya. Ngayon, hindi na nga po sana ako makikipagbalikan dyan.
Kasi nahamon na po ako niya nila nanay sa barangayan sa bata. Sabi ko, sige po, lalabanan ko kayo. At ang nakuha ko po nung amo ay abogado para makuha ko yung bata. Nung malaman na po nilang may abogado ako, hindi na sila nagpatuloy sana at alam nilang talo sila. Nang mangyari yun, di ba dati doon pa tayo Oo, sa sa- dating bahay ninyo na tinutulungan ko kayo sa that time doon? tabing dagat po. Doon pa rin yun? Doon nangyari yun? Doon din po yun. Doon Kasi din yun? wala naman po kami nung relasyon. Parang ano ko lang yun dati. Selos din po niya. Okay. So seloso si Mulong. Oo, selos lang din po niya yun. Nung araw na yun, hindi niya ako sinaktan. Pinigilan niya. Pero ngayon nitong kay Alvin, doon na niya ako nasaktan. Hindi ka naman niya nahuli doon sa una. Hindi po. Ano lang yun? Nahuli lang, Puro chismis. nahuli lang po niya. Nagdaan. Kasi padalog po yung lalaki na yun. Papunta sa Papuntang dagat. Ilog. Ay, ang daanan po nun, doon sa may sa amin. Okay. Parang ginawan din po niya ng Malaysia na may relasyon kami. Ay sabi ko, dati ko yun, pero hindi naman na kami nag-uugnayan. noon. Ex mo. Oo, kasi yun Oo. talaga po. Feeling niya, pakiramdam ni Mulong nung may una na relasyon kami. dahil ex mo, Oo. dating karelasyon mo, pakiramdam niya kayo pa rin. Oo. Okay. Tapos nga po nung nagsabi na nga po ako nung hindi pa kami nun kasal na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Ay siya po nagporsige. Anong alaw daw doon sa bata. Ay sabi ko hindi na talaga ako sa'yo makikipagbalikan. Kundi ka lang iusap sa magulang ko, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Okay. Kumusta naman? Anong reaksyon nung mga Magulang ko po. no? Ang sabi po sa akin ng mga nung kapatid ko, pero yung magulang ko, di ko pa po nakakausap. Ang sabi sa akin ng mga kapatid ko, wag ko na daw po silang ituring na kapatid at magulang. Itinakwil ka nila. Tinakwil ka nila Kaya dahil sabi sa ko- ginawa mo. Hindi ba, sabi ko naman sa kanila, di ko naman naramdaman na may kapatid ako at magulang. Kaya sinagot ko rin po sila sa cellphone. Kasi mas pinapriority ninyo yung chismis eh. Hindi ninyo tinatanong yung anak ninyo, kapatid ninyo. Kaya yung ano ko po sa kanila. Kaya sabi ko, yan ang desisyon ninyo. Sige. So dahil sa pangyayari, itinakwil ka ng pamilya mo. Mm. Kasi yung kapatid ko po na yun ay asawa din ng kapatid ni Mulo. Parang nagkakampi siya doon. Nasa gawad kalinga. Oh, yung baga pong dating binigyan mo ng drum. Yun po yung kapatid kong babae na nagluluto nung araw ng birthday ni Mulo. Nung mamigay kayo sa gawad kalinga. Ayun, hindi ko kilala. Yung baga pong mataba na sabi mong healthy. Okay, kapatid mo yun. Oo, yun po yung nagtatanggol doon kay Mulo. Okay. Ay, siyempre, yung pamilya mo naman, yung mga kapatid mo, yung nanay mo, Yung siyempre, magulang ko po, hindi ko pa nandun sila sa nakakausap. point na napahiya din sila. Pero bago naman po ako alis noon, nagtawag muna ako sa kapatid ko. Sabi ko, hindi ko lang nakinalam kung buhay pa ako o wala na. Pero hindi ko na talaga kaya. Hindi mo na kaya. Makisama kay Mulong. Mm. So, ang priority mo na lang ngayon is makuha Yung yung mga anak ko po. mga anak mo. Yung isa yatang bata doon Sige hindi na po nakakatulog. ang iyak ni Bibi kasi sanay po kasi yung pagtatrabaho ko. Na 2 taon na po ako kasi sa labo noon nagtatrabaho. Anong trabaho mo doon? Sa karihan po. Uuwi ko. Pero kasama mo yung bata. Oo, uuwi po ako dyan pagod-pagod. Lilinis pa ako ng bahay. Matabo. Kasi wala naman po akong ibang asahan sa dagat. Kaya nagporsige po ako magtrabaho. Wala nang huling isda sa dagat Oo. Hirap na Kasi hirap kung na hindi ano? rin po ako nung nagdiskarte, wala rin po kami. May Oo. karga ng gasol, may pambayad ng kuryente, putol-putol. Tapos ang inaano ko po sa kanya, yung mga binibigay daw po ng sponsor, hindi daw po niya alam kung saan napapapunta. Doon po sa vlog ng anak lata po sa iyo. Oo. Hindi naman niya inisip, sinangkap ko sa bahay. Yung binili ko ng kinapital niya sa pangke, doon po sa 10,000 doon sa pangkapital. Sa lambat doon sa tindahan. tindahan. Oo, yung po sabi Yung- ko sa Kasi may huler kayo yung padya. Naluto na lang po ako. Mm. Ang sabi niya, ikapital ko na lang daw po sa pangke. Binilang ko siya no, doon sa Lambat. 10,000 na yun. Binilang ko siya ng lambat, saka ng kiluhan. Tapos sa pag-iisipan niya, kung saan ko daw po dinadala yung mga pera. Alam mo naman akin, hindi ako nagagastos kahit sa pangmukha ka nakin at alam ko nagagalit ka. Di nga nakin ako nag-aayos sa sarili ko eh. Kaya sinasabihan nga po ako ni Sa mama madaling na, sabi, shortcut na natin, hindi ka na masaya sa pagsasama ninyo ni Mulong. Tama. para pong sinasakal na po niya ko, kasi halos, nga po, nung simula nga po nung hindi na niya ako pinaglalabas.
Nabalita, dahil hindi ka na niya pinapayagan lumabas kasi siguro nababalitaan na niya. Maaga na po kaming nasarado ng bahay. Pagkakain, lagi nang kasarado. Kasi nga magkatapat kayo ng pinto eh, no? Tapos ako na lang nga po, hindi na nga po ako naglalabas. Naroon lang ako sa loob. I-issuean niya ako, may laging kachat man yan dyan sa cellphone. At tingnan mo nakin kung kachat ko sa cellphone. Ayun ang problema sa ganyan. Kasi hindi na mawawala yung hinala, yung duda, nakatanim na yun sa isip niya eh. Tapos pag naglabas Kaya ang mga ganyang samahan, laging wala na yung kapayapaan. Walang peace of mind ang relasyon ninyo kasi nga laging ang bawat isa, lalo si Mulong, laging may duda na yun. Nakatanim sa isip niya yun eh. Na nangyari nga nung una, na nagduda na siya, sabi mo nga, chismis lang yun, ex mo yun, pero wala na kayo. Diba? Nasundan na naman itong kay Alvin, no? Pumasok na naman sa isip niya, nabuhay na naman yung et cetera. Alam mo na ibig kong sabihin, Rochelle, no? Oo, yung nakaraan nga po niya, naungkat pa niya eh. Kahit magkasama Ganun na talaga. Talagang hindi yan. Sabi ko nga, madaling magpatawad pero mahirap kami. makalimot. Tapos sasabihin niya ako, nagpilit sa kasal. Ay siya naman akin, may desisyon nun. Hindi mo ginusto yung kasal niyo? Ayaw nga po kasi, hindi nga po nagpuruntay mga magulang ko na yun. Bakit? At ang baga po natin, sa na lang, tayo na lang doon. Ay ayaw, nga po sabi niya, dito na lang nga daw po sa gawad, doon sa tabing dagat at para nga daw po makasama yung mga magulang. Di naman nagpunta mga magulang ko, huli na. Bakit? Bakit hindi si pumunta? Awang ko po yung mga magulang ko. Kasi Anyway, hayaan na natin sila. galit po yun doon. Ang concern na lang natin ngayon is kaya ako pumunta rito dahil may pakiusap ka na gusto mo rin namang makapagbigay ng inyong yung panig ninyo, yung salubin ninyo na parang ang dating talagang sobrang sama mo Lalo na. na po yung matinignan ko yung mga nagko-comment po dun sa mga post dun sa mga video niya. Ang sasakit po kasi. Pinabayaan ko daw yung anak ko kaysa pinili ko ito, mas priority ko ito. Kasi dun nga po sa mga binabanggit niya na masasama sa akin. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman sa ganun na pinabayaan ko yung mga bata. Ayaw niyang ibigay. Okay, so anong plano mo? Saan ka pupunta ngayon para mabawi mo yung mga bata? Pinapapunta po kami ni Kapitan ngayon dun sa kanila. Barangay? Sa barangay ko. Mag-usap kayo sa barangay? Opo. Tapos mapapirma po na pag nakita niya kami, wala na siyang pakialam na hindi na niya kami pwedeng galawin. Ang gusto mong sabihin, mag-uusap kayo sa barangay, gagawa ng kasulatan o kasunduan na ang parang ang dating wala nang pakialaman. Opo. Kahit magpunta kami dun sa Gawad Kalinga, hindi na siya magagalis dito. Parang ganun lang, no? Wala nang pakialaman. Pero alam mo, Rochelle, Alvin, ang ganitong usapin ay hindi barangayable. Hindi ito usapang pambarangay, no? Ito sa korte pinag-uusapan. Pero syempre, sabi nga natin, ang barangay naman, as much possible, ang magagawa nila, papagkasunduin talaga kayo. Ayaw na daw po niya ng gulo eh. Hindi daw po siya nagbabarangay. Ay kaso nga po yung ganyan. Pag nakikita niya kami. Tulad sa sabihin ko, Rochelle, ang barangay, walang karapatan kung sino ang masasabi ng tama at mali sa inyo. Ang gagawin lang ng barangay is papagkasunduin nga kayo. So mamaya, ang gagawin din ng barangay, kakausapin kayo, papagkasunduin kayo. Ngayon, kung hindi kayo magkakasundo, sa husgado na kayo mag-uusap. Ganun ang usapan dyan. Pero, ganun ang argumento dyan. Nandyan din daw po kasi yung DSWD para sa anak mo. Para sa mga bata. Opo. Tama yun. Oo. So, Di ko naman po kasi tinatalikuran. Inaano ko nga po, pag may pera ito, bigyan mo kaya niya yung anak mo. Baka naman ano lang din niya. Baka di rin tanggapin. Sabihin na, ano namin yan, tulong na yan. Kasi nagpunta po kami, 10 araw kami dun sa side nito ni Papa niya. Oo. Ay, iniisip ko nga po yung bata. Sabi ko, uwi tayo dun. Tama yun. Alalahanin mo yung mga anak mo, lalo maliliit pa. No? Tama yun, Rochelle. Narinig nga po nung anak ko nung pag-alis ko na pinili ko ito. Sabi ng mga bata, masama daw po sila sa amin. Eh, ayaw naman nga pong ibigay ni Papa niya. Sabi ko, sige Nat, may pagkakataon din naman akin. Mabalik din ako na ukuhain ko. So yun yung unang hakbang nyo ngayon. Ngayong araw, magtatagpo kayo, magkikita-kita kayo sa barangay, mag-uusap kayo. Ang gusto mo, gawa ng kasulatan na wala nang pakialaman. Tanggapin na ni Mulong ang lahat ng ito na wala nang... Saka po yung asawa din niya. Si Gina. Apo. Dapat pupunta rin si Gina? Pupunta rin doon si Ate Gina.
Na Pupuntahin. wala na silang pakialam Para- sa aming dalawa. Mapayapa ang inyong pagsasama. Tama yun. Kung madadaan sa ganyang usapan, mas mabuti. No? Wala nang kung ano pa mang... Ayaw po niya kasi ng guloy. Siya naman din na nagpakita dyan. Di naman po kami napakita sa Kalingat. Ayaw nga po namin na maano sila. Alam ba ni Mulong na dito kayo nakatira? Nakakita po yung mga tiga-gawad Kalinga. Ay, kung bakit nga po may daan naman dun sa kabila, bakit dito siya dadaan? Okay. Ay, sige. So, ganun na lang, no? Medyo... Pero alam mo, Rochelle, ha? Alvin, alam mo bang ang ganitong sitwasyon, medyo tagilid kayo dito. Alam mo kung bakit? Kasal kayo. Anytime na ginusto ni Mulong na pumunta rito, may kasamang mga pulis, pwede kayong damputin at ikulong. Ay, sasama naman po kami dalawa kasi hindi naman ako sasama sa kanya. Dito lagi ako masama sa kanya. Di bali nang makulong kami, at least kasama ko to. Kasama ko yung mga anak ko. Alam ko naman yung mga anak ko, kung kukain kami ng pulis, i-DSWD ko na muna yung bata para walang makinabang dito. Ayoko rin naman na mapapunta sa kanya yung mga bata at iniisip ko rin naman po babae yun. Ibig mong sabihin, pagka yun ang ginawa ni Mulong, payag kayong makulong. Oo, bayag po kami dalawa makulong. Pero yung mga bata, dadalhin nyo sa DSWD. DSWD. Okay. Alvin, may gusto kang sabihin dun sa dating asawa mo kay Ate Gina. Wala po kumasabi. Ha? Wala po. Wala kang masabi. Wala akong masabi. Mamaya, Ilan taon kayo nagsama ni Ate Gina? ano po, 18 ata. Tagal din. Di kayo nagkaanak, no? Wala. Okay. Ginagalang kita dyan kung ayaw mong wala kang mensahe sa kanya. But anyway, kaya ako nandito, siyempre, gusto ko naman na marinig din ang panig din naman ni Rochelle, no? At si Alvin. Oo. So dito na kayo titira. Wow. Nag-utay-utay po dyan ang pampagawa Oo, ng bahay. Sa Oo. kabila. Saan? Dito po sa kabila. Doon kayo magagawa sa kabila. Apo. Dito lang po ako sa may bahay. Dito lang po. sa Dito kabila. lang. Ito, okay na to May may-ari po. May may-ari nito. Okay. May may-ari pala nitong kubo-kubong ito. Sarap- Nag-iipon nito Sarap lang ng po. ano dito sa gabi. Lamig dito. Presko dito. Sa mga nag-honeymoon na tulad nyo. Talaga si Rochelle ay. Presko na, Rochelle. Tama naman si Alvin. Ganda ng lugar na hinanap nyo. Bihira. Kaya lang ingat kayo. Baka kayo malaglag dyan. tingin ko din eh. Oo. Tiis lang po at wala pa kaming kuryente. Oo nga. Tiis lang. Tsaka, ingat. Tiis at ingat. Baka malaglag kayo. Ay, ang bihira dalawa Nag-ano ito. naman po kami ng pang-ano Oo. sa kabila. So ito pala si Alvin nagko-construction. So pag si Alvin ay wala, mag-isa ka lang dito. Ang punta po dun sa tinatrabaho na niya. Okay. Malapit lang naman po. Malapit lang naman. Okay. Ito yung lugar nila mga katuwang. Mapresko, napakagandang lugar mga katuwang. Diba? Ang presko. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyong dalawa, ingat kayo. Baka kayo mahulog dyan. Maglusot din sa lupa. Baka magmalay si Alvin, nasa ibaba na ito si Rochelle. Diba? Ay, pero may ano naman yan, may dingding. Wala. Wala po. Wala. Lang yan. Wala po, puro tabing lang po yan. Oo. Kumot. Oo. Wala nga banig eh. Walang banig. Ayan po, nakatabing yung banig. Walang banig. Di mo. Baka mamaya mabali yan pag ako umakyat. Di po, mga ano man, bayabas man po yan. Matibay yan. Oo. Yan sila nahihiga. Wala nga banig, Rochelle. Pambihira. Di nga po kasi kami makapunta sa Gawad Kalinga. At Ganyan na talaga pag nag-honeymoon. Ang importante magkasama, masaya. Kahit nasaan kayo. Wala. Wala. Oo. Ay, pambihira. May banig naman, nakatabing. yung banig itinabing. Ginawan dingding yung banig. So wala silang banig. Ay, pambihira kayong dalawa. Oo. Ay, nako. Bye-bye na, ha? Sige po. Ingat kayo. Ingat din po kayo sa Ingat biyahe. kayo, ha? Mag-iingat kayo lagi.
Kung ano man yung nakikita ninyo, pagka dumating sasalubong kayo, hayaan nyo na lang. Normal yun kay mulong sa isang lalaki. Alam yan ni Alvin, no? So, ganun na lang. Wag mong pabayaan yung mga anak mo. Ingat ka rin pagkat may ipinagbubuntis ka, no? Oo. Sige, bye-bye na. Sige po. Ingat kayo, ha? Okay. Thank you for watching.